Dahil sa matagumpay na pagkahulog sa bitag ng mud skull ay nagtulong-tulong ang mga kalalakihan para hilahin ang tali sa lambat. Kaya makikita ang mud skull na ito ay nawalan ng balanse subalit pinipilit pa rin niya na makatakas. Itong si Jonathan ay agad nagbigay ng utos sa mga tauhan niyang mayroong sibat na sabay-sabay na silang umatake. Sa utos ni Jonathan ay dali-dali na hinanda ng kanyang mga tauhan ang sibat upang tusukin ang mud skull. Doon ay sabay-sabay na inihagis ng mga mersenaryo ang sibat dahilan upang muling mag-react ang mud skull. Dahil dito, umatungal ng sobrang lakas ang mud skull na ibinuhos niya ang buo niyang lakas para salakayin ng tao na umatake sa kanya. Ang ibang mga mersenaryo na may hawak sa tali ay nahihirapang pigilan ang mud skull. Kaya sa huli ay tumilapon sila papalapit sa mud skull na nagwawala. Si Jean na nasa pinakalikod ay nag-alala sa sitwasyon ng mga mersenaryo dahil hindi raw ito maganda. Dahil itong mud skull ay masyadong malakas para sa ganitong patibong na inihanda kaya walang kalaban-laban sa kanya ang mga mersenaryo. At napamura na lang ang mga mersenaryo dahil sa kabila raw ng kanilang bilang ay hindi man lang nila mapipigilan ang isang halimaw. Kaya itong mud skull ay tuluyan ang nakatakas sa lambat na nakapulupot sa kanya at sumigaw ito ng sobrang lakas. Sabay nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanyang target. At nagulat ang mga mersenaryo dahil tumakbo lang sa kanilang harapan ang mud skull papunta sa tao na kanyang target. Ang tao pala na pinuntiryan ng mud skull ay itong si Claire na biglang-bigla kung bakit sa kanya natuon ang pansin ng mud skull. Upang siya ay makaiwas sa papalapit na halimaw ay hinanda ni Claire ang kanyang magic, pero napatigil siya dahil biglang hamarang sa kanyang harapan si Jean. Kaya upang mapigilan ang halimaw ay hinawakan ni Jean ang sungay nito. Si Claire na nasa likod ni Jean ay biglang-bigla kung bakit gustong ibuwis ni Jean ang kanyang buhay para lang maligtas siya. Dahil sa lakas ng halimaw ay napaatras ng ilang hakbang si Jean, pero hindi ito sapat upang mapabagsak siya ng halimaw. Doon ay makikita si Jean na nanginginig ang kanyang katawan habang nakahawak sa malaking sungay ng mud skull. Makikita ang mga mata ng mud skull na masama ang tingin nito sa ating bida. Si Claire na nasa likod ay sinabihan niya ang ating bida na masyado raw mapanganib ang kanyang sitwasyon pero pinahinahon lang siya ni Jean dahil siya na raw ang bahala. At nakangiti pa ito na kanyang pinaalam kay Claire na alam raw niya kung paano pababagsakin ang ganitong halimaw. Makikita si Jean at ang mud skull na nagtatagisan ng kanilang lakas para lang pabagsakin ang isa't isa. Sabay binitawan ni Jean ang kanyang pagkahawak sa malaking sungay ng halimaw. At agad niyang kinuha ang kanyang espada para depensahan ang kanyang sarili. Kasunod nito ay sinaksak ni Jean ang halimaw upang pansamantalang mapabagal ang galaw nito. Iniisip din ni Jean na inaakala raw niya na mas naging malakas na siya ngunit sa sandaling muling nakaharap niya ang ganitong halimaw ay dito lang niya nalaman na hindi pa pala ito sapat. Tiyak niya na taglay ng baliw na halimaw na ito ang hindi pangkaraniwan na lakas. At napamura si Jean dahil sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya napansin na pinabayaan niya ang kanyang depensa. Pero nabigla si Jean dahil naramdaman niya na biglang nadaragdagan ang kanyang lakas, kaya sa sandaling tamaan na sana siya ng halimaw ay mabilis lang niya itong naiwasan dahil sa tulong ng buff na ibinigay sa kanya ni Claire. Sa isip-isip ni Jean na itong magic buff na dumadaloy sa kanyang katawan ay pakiramdam niya naging mas magaan ang kanyang katawan, na para bang kakababa lang niya sa kanyang balikat ng 30 kilong pasanin. Sa ganito raw na sitwasyon ay marahil madali na lang niyang mapapabagsak ang ganitong halimaw gamit ang kanyang pamamaraan na naisip. Sila Jonathan maging ang iba pa ay lubos na nag-alala kay Jean kaya sinabi nila na silang lahat raw ay tutulong, pero sinigawan lang sila ni Jean na manatili lang sila sa kanyang likod dahil siya na ang bahala. Kaya sa sandaling narinig ni Jonathan ang sinabi ni Jean ay hindi siya nakapagsalita na nagdadalawang isip na kung makakaya raw ba ni Jean na talunin ang mud skull nang siya lang mag-isa. Dito ay muling ginambala ni Jean ang halimaw upang sa kanya lang matuon ang pansin nito. Wika pa niya sa lahat na simula raw ngayon ay magiging mas madali na lang sa kanya ang mapabagsak ang ganitong halimaw. Habang tumakbo si Jean ng mabilis patungo sa pinakaloob ng minahan ay naisip niya na upang kanyang mapabagsak ang mud skull ay mayroon siyang ilang bagay na nalalaman. Kahit ang halimaw raw na ito ay tinatawag na mud skull ay hindi may tatago na sa bandang huli ay isa pa rin itong baboy na mabilis tumakbo ng diretso pero hirap itong lumiko, kaya ang una niyang gagamitin ay ang ganoon na kahinaan ng baboy para tumigil ito sa pagtakbo. Kasunod nito ay makikita ang mud skull na ito ay bumangga sa mga pader na halos mawalan na ng balanse, dulot ng walang tigil niyang paghabol kay Jean.
Upang mas lalo pang malito ang halimaw ay tumalo ng mataas ang ating bida, kaya muli na namang bumangga ang kanyang ulo sa malaking bato. Ngunit wala pa rin itong epekto dahil ang bato kung saan bumangga ang Mudskull ay madali lang nawasak. Ngunit sa hindi inaasahan ng Mudskull dahil biglang nadulas ang isa niyang paa, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa na maging ang mga bato na kanyang winasak ay nahulog sa kanya. Itong si Jean ay lubos na humanga sa taglay niyang bilis ngayon, kaya napapatanong siya na kung ganito raw ba ang kapangyarihan ng buff, dahil raw sa buff niyang taglay ay nahihirapan ng halimaw na makahabol sa kanya. Ngayon ay panahon na para kanyang gawin ang susunod niyang hakbang. Dahil raw ang mga pangil nitong halimaw ay kasing haba ng espada, pero hindi mapuputol ng espada ang matigas nitong pangil, kaya sa ganoon na sitwasyon ay ang kanyang pupuntiryahin ay ang kahinaan nitong halimaw. Kasunod nito ay agad na nga inatake ni Jean ng kanyang espada ang parte sa katawan ng halimaw kung saan ang kahinaan nito na ang kanyang malaking ilong. Sa sandaling tinamaan ni Jean ang ilong ng halimaw ay sumigaw ito ng sobrang lakas, halatang masyado niyang ininda ang atake sa kanya ni Jean. Dahil sa sakit na nararamdaman ng halimaw ay nawalan na ito sa kanyang sariling katinoan kaya kahit anong bagay na kanyang nakikita ay kanyang sinasagasaan at binabangga. Sa isip-isip ni Jean na mas lalong sumasakit ang sugat na natamo ng halimaw kapag lalo siyang gumagalaw. At nang tuluyan ng nawala sa paningin ng Mudskull si Jean ay ginamit ito na pagkakataon ng ating bida upang muling umatake. Kanyang inatake ang paa ng halimaw upang mas lalong mapabagal ang galaw nito, hanggang matagumpay na binigyan ng sugat ni Jean ang apat na paa ng halimaw dahilan upang ang tumayo ay hindi na magawa ng halimaw. Sa sandaling tuluyan ng napabagsak ni Jean ang halimaw ay natuwa siya dahil naging perpekto ang kanyang plano. Samantalang itong si Claire at Jonathan maging ang iba pa ay ngayon palang nakarating sa pinakaloob ng minahan, at nagulat sila sa kanilang nasaksihan dahil sumambulat sa buong paligid ang maraming kahon na nakakalat at malaking tipak ng bato na winasak ng Mudskull kanina, kaya napapatanong si Jonathan kung ano raw ba ang nangyari dito. Wika naman ni Claire na ang una raw nilang gawin ngayon ay hanapin kung nasaan si Jean. Sa sandaling hahanapin na sana nila si Jean ay napatigil sila sa kanilang paglalakad, dahil bigla silang hinarang ni Mott upang hindi sila makalapit kay Jean. Kaya natulala na lang itong si Claire at Jonathan na nagtataka kung bakit sila hinarang nitong lobo. Makikita si Mott na habang hinarang sila Claire ay masyado itong inaantok, kaya napapatanong si Claire na parang sinasabi raw sa kanila nitong lobo na huwag silang lumapit. Makalipas ang ilang sandali ay sa wakas dumating na si Jean kung nasaan naghihintay ang lahat, at hindi sila makapaniwala na kanilang sinabihan si Jean na nagawa raw niyang nakaligtas. Tanong din nila na kung ano na raw ba ang nangyari sa Mudskull. Pero makikita lang itong si Jean na hindi nagsalita dahil abala siya sa pagmuya sa core ng halimaw na kanyang kinain. Sa isip-isip niya na hindi raw talaga niya matatanggihan na kainin ang essence ng halimaw kapag nasa kanya na itong harapan. Sa sandaling nalaman nila Claire at Jonathan na patay na ang Mudskull ay hindi sila makapagsalita na masyadong nabigla. Doon ay ipinakita ni Jean sa kanila ang walang buhay na katawan ng Mudskull, wika din niya sa lahat na ang tangi na lang raw nilang nakikita ngayon kung hindi ang karne ng Mudskull. Nang nilapitan na nilang lahat ang walang buhay na katawan ng Mudskull ay lubos na natuwa si Jonathan. Ito raw ay isang kahanga-hanga dahil matagumpay na napabagsak ang ganitong halimaw. Hindi raw talaga siya makapaniwala na nakaya ni Jean na patayin ang Mudskull nang siya lang mag-isa. Samantalang itong si Mott ay tumingin siya sa pinakaloob ng minahan dahil mayroon siyang napansin na kakaiba, kaya nagtataka si Jonathan kung ano ba ang ibig sabihin ng kilos ng lobo. Sa ilang sandali ay makikita na mayroon pang mga Mudskull ang biglang lumabas sa daanan ng minahan, ito ay galit na nakatingin sa lahat ng tao na kanyang nakikita. Kaya agad na inihanda ni Jonathan ang kanyang sibat maging ang iba pa. At napamura din siya dahil wala raw sa impormasyon na mayroon pang isang Mudskull ang nandito, utos din niya sa lahat na ihanda nila ang kanilang sarili. Pero agad silang pinatigil ni Claire dahil mayroon siyang napansin sa mga Mudskull. Doon ay nakita nila na ang Mudskull ay mayroong maliliit na anak na pinuprotektahan kaya ito ay galit na galit kapag tumingin sa mga tao dahil baka patayin ang kanyang mga anak. Makikita ang dalawang cute na mga Mudskull na ito ay naglalakad papalabas sa minahan. At biglang nagbago ang ugali ng inahing Mudskull kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na hindi sinasaktan. Maging si Jean ay kanya lang tiningnan ng inahing Mudskull na kusa nang umalis sa loob ng minahan. Habang papaalis ay masaya ang mga batang Mudskull maging ang ina nito na ligtas lang sila. Kaya napagpasyahan ng lahat na hindi na lang nila papatayin ang inahing Mudskull maging ang anak nito,
at pabayaan na lang ito na humanap ng kanilang bagong tirahan. Habang hindi maalis ang kanilang tingin sa pamilyang Madskull ay napapatanong ang iba na kung talaga bang pababayaan na lang ba nila na aalis ang mga Madskull. Wika din ni Claire kay Jonathan na malamang gusto ng Madskull na palakihin ang kanilang anak dito sa loob ng minahan. Pero mapapansin lang itong si Jonathan na sinisisi ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay masyado siyang masama, pero kahit papaano ay mabuti na lang raw umalis sila ng mapayapa. Ngunit tahimik lang itong si Jean na tiningnan ang inahing Madskull na papaalis habang nakikinig sa pag-uusap ng mga mersenaryo. Makalipas ang kinagabihan ay nakarating na ang lahat sa Pioneer City, sa kanilang pagdating sa lungsod ay dumiretso ang lahat sa bahay inuman upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa loob ay nagsalita sa lahat si Jonathan na kanyang pinuri ang lahat sa kanilang trabaho, at nagpapasalamat din siya dahil walang malubhang nasugatan sa kanila. Hindi raw talaga niya maipaliwanag kung gaano siya kasaya dahil matagumpay nilang nahuli ang Madskull. Pero sa ngayon ay kanyang iaanunsyo sa kanilang lahat ang pinaka-highlight ng kanilang tagumpay, iyon ay kasiyahan para sa kanilang trabaho at oras na din upang kanyang ibigay ang parte ng lahat. Matapos magsalita si Jonathan ay naghiyawan ng mga mersenaryo dahil sa labis na tuwa. Inihayag pa sa kanila ni Claire na ang kanilang gantimpala ay nagkakahalaga ng 70 na gold coin, pero sa napansin niya nitong sako ng ginto ay mas marami pa ito sa 70 na gold coins. Tumawa naman si Jonathan, dahil salamat daw sa kanya kaya naging ganito ang kanilang gantimpala, dahil kanyang pinaalam na hindi lang isang Madskull ang nandoon kung hindi dalawa at isa pa ang dalawang batang Madskull, dahil mas mapanganib ang kanilang misyon kumpara sa impormasyon na ibinigay ay humingi siya ng mas malaking bayad. Kaya ang kabuuhan ng gantimpala na kanilang nakuha ay umabot sa 110 na gold coin, maririnig din ng ibang mga mersenaryo na masyado silang natuwa dahil kakaiba raw talaga ang kanilang kapitan. Pero biglang nagsalita si Jean kay Jonathan na hindi naman nila nilabanan ang inahing Madskull, bakit binigyan pa sila ng karagdagang bayad? Ngumiti si Jonathan na kanyang pinagmayabang ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga kwento ay hinaluan niya ito ng kakaunting kasinungalingan. Nang narinig ng mga mersenaryo ang sinabi ng kanilang kapitan ay masyado silang natawa, dahil kakaiba raw talaga ang kanilang kapitan. Kaya napabuntong hininga na lang itong si Jean na kanyang nasabi sa sarili na masyado raw interesante ang mga ganitong tao. Pero nabigla siya dahil hinawakan ni Jonathan ang kanyang balikat, at ang mas lalong ikinabigla ni Jean nang nagsaad sa lahat si Jonathan na ang kalahati raw ng kanilang gantimpala ay ibibigay niya kay Jean, mayroon raw ba silang reklamo sa kanyang pasya. Kaya tinanong ni Jean si Jonathan na kung bakit ibibigay sa kanya ang kalahati ng gantimpala. Paliwanag ni Jonathan na kung wala raw si Jean ay tiyak na patay na sila ngayon, kaya nakikiusap siya na tanggapin ni Jean ang kanilang ibibigay, dahil naging mataas ang gantimpala ay sapat na ang kalahati upang kanilang paghati-hatian. Ang ibang mga mersenaryo ay masaya sila na walang tutol sa pasya ng kanilang kapitan na ibigay na lang ang kalahati ng gantimpala kay Jean. Pero nahihiya na tanggapin ni Jean ang ganoong kalaking parte niya sa gantimpala dahil kung wala raw ang tulong ng buff at ang lambat na inihanda ay tiyak mahihirapan siya na pabagsakin ang Madskull. Sabay kinuha ni Jean ang beer sa lamesa dahil sa tingin niya ang mga tao na kanyang nasamahan ay mga mababait na tao. Doon ay tinaas ni Jean ang baso na nagpapasalamat sa lahat. Kaya ngayong gabi raw ay siya na ang bahala na magbayad sa gastos sa kanilang pag-inom ng alak, ang mga mersenaryo ay lubos na natuwa dahil alam din daw pala ni Jean kung paano gumastos ng pera. Dahil dito makikita ang lahat ng mersenaryo na silang lahat ay nagdiwang. Sa gitna ng kasiyahan ay napansin ni Jean si Claire na bigla na lang tumayo at naglakad papalabas sa bar. Kaya tinanong ni Jean si Claire na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa. Ayon naman ni Claire na pupunta muna siya doon sa labas upang mag-practice ng magic. Sa sandaling narinig ni Jean na si Claire ay mag-practice ng magic ay napapaisip siya patungkol sa magic. Sa ilang sandali sa gitna ng liwanag ng buwan, makikita si Claire na siya ay tahimik na nag-meditate, mahahalata sa kanyang buong katawan na umaapaw ang kanyang maraming mana. Si Jean na nasa gilid na pinapanood si Claire ay nasabi niya na kung hindi raw ba napapagod si Claire, kahanga-hanga raw talaga siya dahil matapos ang kanilang pag-hunting ay dumiretso kaagad siya sa kanyang training. At napapatanong din si Jean sa kanyang sarili na kung paano raw ba gumamit ng magic, siguro kanyang susubukan na matuto kung paano gumamit ng magic. Makalipas ang kinabukasan ng naghanda na ang grupo ng mga mersenaryo upang ikarga ang kanilang mga kagamitan ay biglang tinanong ni Claire si Jean na kung gusto raw ba niyang matutunan ng magic, kanya raw siyang tutulungan kung paano gamitin ang magic.
Sa isip-isip ni Jean ay hindi siya makapaniwala dahil masyadong madali lang sumang-ayon si Claire na turuan siya ng magic. Wika pa ni Claire kay Jean na sa totoo lang raw ay balak naman talaga niya na bigyan si Jean ng regalo. Pinatamaan din ni Claire si Jonathan na noong sinugod raw siya ng Mad Skull ay si Jean ang tumulong sa kanya, hindi ang isang tao na alam na nila kung sino, kaya ang pagtuturo ng magic kay Jean ang pinakamasaya na niyang bagay na gagawin. Dagdag pa ni Claire kay Jean na ang ganito raw na grupong mersenaryo na hindi naman kayang protektahan ang kanilang mage ay hindi talaga makatwiran. Si Jonathan na nakikinig ay napabuntong hininga na lang. Bigla naman na nagsalita si Jonathan kay Claire na hindi raw pwede ang binabalak ni Claire dahil hindi naman matutunan ang magic sa isang tingin lang, at dapat natandaan ni Claire na kailangan nilang umalis sa bayan sa loob ng 2 araw. Sa inis ni Claire ay sinigawan niya si Jonathan na kung ganoon ay dapat sumama na lang sa kanila si Jean. Ayon naman ni Jonathan kay Claire na bakit naman gustuhin na sumama sa kanila ang isang malakas na beast hunter katulad ni Jean sa kanilang grupo ng mersenaryo. Sabay hinawakan ni Jonathan ang balikat ni Jean na kanyang sinabi na ang tunay na malakas na lobo ay dapat lang na maglakbay ng siya lang mag-isa. Magiging insulto raw para sa isang malakas na lobo kapag sumama pa siya sa grupong simpleng mersenaryo. Sa isip-isip ni Jean na hindi naman totoo ang mga sinabi ni Jonathan dahil ang totoo ay wala naman siyang ibang ginagawa at hindi niya alam kung saan siya pupunta, masyado raw mayabang ang tao na ito dahil kapag umasta ay parang magkakampi na silang dalawa. At biglang pansamantalang bumahing si Jean na kanyang tinanong si Jonathan na kung saan raw ba ang kanilang susunod na destinasyon, sumagot si Jonathan na doon sa 4th Pioneer City, dahil narinig nila na malaki ang trabaho doon. Nang narinig ni Jean na mayroon pa palang 4th Pioneer City ay nagpanggap siya na alam na niya ang lugar na iyon. Wika pa niya kay Jonathan na sa katunayan doon naman talaga ang kanyang susunod na pupuntahan, hiniling din niya sa dalawa na kung ayos lang raw ba na sumabay na lang siya sa kanila. Idinagdag din ni Jean sa dalawa na pwede naman din daw siyang matuto ng mahika habang sila ay naglalakbay, habang ang dalawa naman sa likod ay lubos na natuwa dahil magaling raw ang kanilang pagpapanggap at pag-arte. At nagulat si Jean dahil ang kanina na nag-aaway ay bigla na lang lumapit sa kanya na tuwang-tuwa na kanilang sinabi kay Jean na hindi raw talaga nila inaasahan na kaparehas sila ng pupuntahan ni Jean, kung mayroon raw silang malakas na kakampi ay maganda ito para sa kanila. Si Jean na nakikinig sa dalawa ay ngumiti na lang na natuwa sa pagtanggap ng grupo sa kanya. Makalipas ang 2 araw ay makikita ang buong grupo na sila ay naglakbay patungo sa 4th Pioneer City. Mapapansin din na ang kanilang ginamit na transportasyon upang ikarga ang kanilang kagamitan ay ang dambuhalang pagong. Ito ay kilala sa tawag na ang Terrace K, isang demon beast na piling pinalaki para magsilbing pang transportasyon. Isa ito sa ilang demon beast na matagumpay na napaamo ng mga tao. Sa isip-isip ni Jean habang hindi maalis ang kanyang tingin sa demon beast na ang ganito raw na nilalang ay nabasa niya sa aklat ni Hector. Mukhang ginagamit raw pala nila ito bilang sasakyan na hayop imbis ang kabayo. Masyado raw malaki ang ganitong hayop. Samantalang si Jonathan ay tinawag niya ang pansin ng lahat dahil magsisimula na raw silang maglakbay at mahaba-haba pa ang paglalakbay na naghihintay sa kanila.